At today, may pasyente tayo sa labas. Tara, silipin natin. Yun, si Genyo. Ayun yung pasyente natin. Honda Beat card type. Testing natin. Start. Yun, maingay. Ang hatol natin dito, baba ang makina para masilip na rin yung makina na ito. Grabe ingay, lumalagapak talaga. Sige, patay na natin. Ngayon si Genyo at si 1K. Pasok na natin to sa loob. Let's go! Pinasok ko na sa loob, no? Bali, pag mga gantong project, pinapasok na natin sa loob para matiwasay ang paggawa natin. Walang mga amuyong. Sa labas kasi puro amuyong eh. Hindi ako makagawa eh. Tanong ng tanong eh. Sarap ibigyan ng gamit eh. Di na lang manood eh. Buisit. Natanggal ko na nga pala yung ano niya. Yung tornilyo sa may swing arm, tsaka yung tornilyo dun sa shock. Yun lang yun. Pag na ano man yun, natanggal mo yung mga tornilyo, mahugot mo na yung makina. Yan, pinang-pinang. Magasgas natin yung dapat hindi magasgas. Medyo masikip dito sa gawa ko, pero ayos lang. Komportable naman. Yan, gilid lang natin siya. Forma na natin yung makina. Yan, nabaklas na natin. Ito na yung makina nya. Ano siya? Judd power pipe. 28mm na round slide. Wala yung connector. Nga pala, 130cc na pala to. Ako rin na nag-setup dito. Matagal na rin. Doon pa ako sa kabila, sa may Banawe. Shoutout nga pala sa may-ari nito, kay Sir Waldo. Taga Rizal pa. Iniwan lang dito, no? Thank you sir. At pinagkatiwala nyo naman sa akin yung Honda Beat nyo. Ako nang bahala rito. Yan, buksan muna natin yung valve cover. Ayun. Ayun, walang mga bahid ng mancha. Ibig sabihin, ano to? Alaga sa langis. Baklasin na natin tong big carb. Yan. Bakas na ang ating K-Hin na big carb round slide. Original yan, Thailand. Hindi siya class A. Tip ko lang dun sa ano, kung gusto niyo ng mga big carb, yung mga original gamitin nyo, huwag yung mga class A. Mahirap ito na yung mga class A. Naka-testing na ako nyan. Matutuno mo siya ngayon, siguro mga ilang days lang, naabot na mga 1 linggo, tinutopak na naman. Yung mga wala pa yata 1,000 yung mga ganong card yung mga class A. Sabihin na natin peke. Ito mga original, kahit kayo lang magsalpak na ito, pag pinaandar nyo, okay na kagad. Tono-tono na lang kayo spark plug read. Doon na lang kayo mag-adjust sa mga jettings. Lalo pag mga gantong mga kargado, madali lang siya ito, no? Suggested natin sa mga 130cc, nasa 26mm to 28mm.
Yung bit ko kasi nag-testing ako ng 30. Ayos naman, maganda rin. Kaso malakas talaga sa gas. Pero hindi ka naman bibitinin. Talagang goods na goods. Sa flat slide, round slide, kahit saan pwede. Para sa akin okay lang. Napansin ko lang sa flat slide, maingay siya. Ayan, mano-mano lang yung pagtanggal natin ng tornilyo dito sa loob. Kasi syempre may kapitbahay tayo. Pag ginamitan natin ng power tools, maingay, nakakaya naman. Sa mga nagtatanong, no, wala pa tayong physical na shop. Bali, schedule lang tayo. Yung mga minor na trabaho, mga CVT cleaning, mga ball race na replacement, nagagawa naman natin sa labas yon. Pwede naman siyang gawin sa labas. Huwag lang yung mga ganito, yung mga pa-project, mga overhaul, baba makina, talagang pinapasok ko sa loob kasi matrabaho. Tsaka sobrang kumbaga kalat ng gamit. Pag nagbaklas ka, kailangan nakatabi siya. Hindi pwede sa mga gilid-gilid lang. Medyo matagal yung pagbaklas natin dito kasi nga mano-mano. Pero minsan naman kapag pitik-pitik ng baril, kahit maingay, mabait naman yung kapitbahay dito. Tsaka thank you pala sa mga nagpapagawa, sa mga nakakaintindi sa sitwasyon natin kahit wala pa tayong shop. Nagpapaschedule kayo. Maraming salamat. Salamat sa suporta. Grabe, no? Parang nakakatamad tuloy pag mano-mano yung tools mo. Parang nasanay ka na sa power tools eh. Tanggalin na natin yung fan cover. Kasi itong engine shroud. Dapat nga pala, kompleto yung ganito nyo. Importante may engine shroud para pagbuga ng hangin. Yung fan na yan, mapupunta siya dun sa block tsaka sa head para malamigan siya. Malaking tulong rin yan pag may engine shroud kompleto. Yung iba kasi tinatanggal eh. May chance kasi mag overheat, magbawas ng langis. Isang factor din yan. Inaalog-alog ko na yung dyan eh, yung camshaft bearing. I-check ko dyan kung gibaba. Pero palagay ko intact naman. Nabusisi din ang pag-check up dito sa makina. Kailangan tignan mo lahat eh. Ayan, pabalisin natin ng konti. Tanggalin na natin yung cylinder head. Yun, chinek ko. Wala naman. Goods naman yung bearing. Yung dalawang bearing nung camshaft. Dito na tayo sa block. Itong block nya, bali 130cc to eh. 55mm na steel bore, TWH. Ako rin nagkasa nito. Dun pa sa kabila. Tagal na rin to, parang nasa 3 years na rin yung karga nito. Yan, umiipit pa yung dowel. Natin rubber mallet yung pamalo ko dyan baka gayahin nyo tapos martilyo na bakal yung gamitin nyo, damage yan. Dapat ganyan yung rubber mallet
Yung goma ba? Yun. Yan. Panggigilan natin para maalis. Yun. Ayan. Medyo napangiwi tayo dyan. May nakita kasi ko eh. Ito, pakita ko sa inyo yung nakita ko. May mancha. May gas-gas din siya sa bandang palda. Ito, pakita ko. Pinicturean ko sa sa maliwanag. May mancha sa gitna eh. Pero hindi naman daw natutuyuan ng langis to. Alaga naman sa langis. Makikita nyo naman doon sa kulay ng head eh. Tagalin natin piston. Chinek ko rin yung nyan, yung piston. Goods naman, di pa rin dapa. So wala dun yung iingay, no? Wala dun sa ibabaw. Ito, tatanggalin ko na ilalim. Ayan, chinek ko ulit. Okay. Pinabaklas ko na yung airbox. Yung airbox na props. Yung nagtatago sa 28mm na big carb. Ayan, rinain ko na yung langis. Dahil bibiyakin na natin to. Double check natin yung sigunyal. Bali first time niya pa lang na mabibiyak yung sigunyal nito. Kasi puro top overall lang naman ang ginagawa namin dito dati. Tanggalin ko muna yung CVT para mahugot natin yung crankshaft. Yan. Kita nyo yung yung bell, TWH. Itong fan, yung pula, MTRT to, lighten. Tapos itong magneto nya, pinalighten na rin natin to para magaan-gaan. Ito na, natanggal na natin yung stator tsaka magneto. Kuha ulit tayo ng rubber mallet. Pukpukin natin, baba taas hanggang sa maalis. Bali yan, napupukpok yan yung dito sa ibabaw, yung sa may magneto side. Hindi siya yung sa kabila naka press fit dun sa kabila sa pulley side. Kaya dito mo siya talaga matatanggal. Ayan na. Ayun, medyo may konting siya, mancha sa ilalim. At ito, natanggal na natin. Nung tinesting ko, kumpirmado. May tama yung connecting pin bearing. Palitan natin yan. Abangan nyo yung part 2.